Magandang araw mga kapatid, mga kababayan. Welcome to my small channel. This is EJ Morse once again. Thank you for joining me today. At kumusta kayong lahat? Pati na yung ating mga kababayan na nandiyan sa iba't ibang panig ng daigdig. At lalong-lalo na yung mga nandiyan sa The Hague, the Netherlands. Papunta na po dyan. O baka nakalanding na pala. Itong si former President Digong Duterte. Pakikawayan na lang at kumusta sa kanya. Anyway, tayo po ay merong pag-uusapan tungkol dyan sa pagkakaaresto ni former President Digong Duterte. Yung mga nagiging kaganapan dito sa Pilipinas, karugtong ng mga issues na pinag-uusapan tungkol dyan. But, before that, para po doon sa mga bago lang dito sa channel ko, kindly subscribe and kindly hit notification bell, pati na rin po yung like button, at you might want to share this vlog para maraming makaalam at maraming makarinig tungkol sa mga issues na pinag-uusapan natin dito sa aking munting channel. Thank you once again. At of course, before we start, as usual, yung aking EJ Morse prayer. Ito ay para sa mga public servants natin para paalalahanan natin palagi ang mga taong ito. Katulad na nga ng mga nangyari dito kay Digong Duterte, kung siya lang ay naging observant diyan sa tinutukoy natin dito sa ating EJ Morse prayer, ay baka hindi nangyari sa kanya ito. Anyway, pakinggan niyo po at ito na po ang aking EJ Morse prayer. Sa lahat ng mga manggagawa sa pamahalaan, sa lahat ng mga public servants, tama na ang pagyayabang, itigil ang pagiging arogante, irespeto ang mamamayan, huwag magnakaw, huwag maging tamad, maging mapagpakumbaba, pasweldo kayo ng taong bayan. Kami ay nakamasid, di namin kayo tatantanan. Hindi po ba? Kung ang dating presidente ay hindi naging arogante, kung naging respectful siya sa mamamayan, kung hindi siya naging mayabang at naging mapagpakumbaba siya, malamang ay hindi nangyari sa kanya ito. Ito pong binabanggit natin sa EJ Morse prayer. Lahat ito ay tungkol sa maling gawi ng ating mga public servants o yung mga nagtatrabaho sa pamahalaan, kasama na po yung mga empleyado at kasama na yung mga elective officials. So anyway, kaya natin inuulit-ulit yan, baka sakaling marinig ng mga politicians ito, marinig ng mga public servants ito, at baka sakaling mahiya at i-observe nila ito. Makakatulong sa kanila ito para tama lahat ng kanilang ginagawa at tama ang kanilang ginagawang serbisyo sa mamamayang Pilipino. So, pag-usapan uli natin, mainit na mainit pang pangyayari tungkol din sa pagkakaaresto, at sa ngayon nga, I'm sure, nakalanding na itong si Digong Duterte dyan sa The Hague, sa the Netherlands. Total of about 17 hours, trip. So, nag-stop over siya sa Dubai, kaninang madaling araw. At from Dubai to The Hague would be about 9 hours, more or less. So, I'm sure nandiyan siya ngayon at inaantay-antay ko nga yung news at mga feed ng video na manggagaling sa The Hague. Anyway, ito pong nangyaring pag-aresto dito sa Manila, diyan kay President Digong Duterte, ay of course hindi inaakala na mangyayari ng maraming Pilipino, lalong-lalo na yung mga naging biktima ng EJK. Yung mga pamilya nila ay for the longest time ay talagang hopeless na sila. Akala nila hindi na darating ang panahon na mahuhuli or maaresto itong si Digong Duterte. Dahil nga, very powerful ang pamilya na to.
Lahat sila ay may mga katungkulan sa pamahalaan at ito nga si Sara Duterte ay isang vice president. So, medyo malupit ang kanilang koneksyon, hindi ba? But, sa nangyari nga, hindi natin inaakalang ganyan ay naaresto nga. At dito lumilitaw na naman ang isang tao na naging very professional, naging very firm sa pag-handle ng kanyang trabaho bilang naatasan na humuli o umaresto dyan kay Digong Duterte. Ito po ay si General Nick Torre. Palakpakan po natin. Actually, isa na siyang Major General Nick Torre. Napaka-firm, napaka-focused, at napaka-professional na pagkaka-handle ni General Torre dito sa pag-aresto. Kitang-kita naman natin yung kanyang very stressful na pinagdaanan para lang maaresto niya ng maayos itong si Digong Duterte at mapasakay sa eroplano hanggang sa mapalipad ang eroplano papuntang Dubai kagabi. Hangang-hanga ako sa mamang ito. Napaka lakas ng kanyang pagtitimpi. Nandiyan dyan pinagmumura siya. Nandiyan dyan nakikipagtalo sa kanya mga lawyer. Itong si Attorney Martin Delgra at si Salvador Medialdea. What? Na hindi rin nakapuntos kay General Torre. Napaka-sharp nitong si General Torre sa pangangatwiran. Dahil siyempre siya ay nasa tama. Walang nagawa itong dalawang lawyer na to. Pati na si Digong Duterte. Lahat ng klaseng argumento, lahat ng klaseng argument, buong angkan at lawyers nitong si Digong Duterte, wala silang nagawa dito kay General Nick Torre. Palakpakan po ulit. Meron pa nagsasabi na, well, maririnig naman natin yung pagmumura, pero hindi ko sure kung yan talaga ay si Kitty Duterte or itong si Hanilet Abansenya. Meron talaga nagmura kay General Torre, pero hindi man lang pinansin ni General Torre. Talagang nakafocus ang mama doon sa kanyang trabaho na dapat niyang ma-accomplish. Doon lang siya doon lang siya nakafocus. Wala nang iba. Burahin mo na siguro, tamaan mo na ng kidlat, tamaan ng bagyo. Nakafocus siya doon sa kailangan niyang i-implement na pag-aresto. Ang dami argumento. Ang haba nung ginawa niyang pagtsatsaga. Ang haba nung ginawa niyang pagpapasensya dito sa mga lawyers ni Duterte, pati na kay Duterte, at doon sa mag-ina. But, hindi talaga bumigay as usual, dahil nakita naman natin, may pruweba na tayo na itong si General Torre ay talagang magdi-deliver ito. Once binigyan mo ito ng assignment, tatapusin ito ng maayos. Talagang ito si General Torre ay candidate talaga na maging Chief PNP. Tinataya ko na yan, pinupustahan ko na yan, na itong si General Torre ay magiging Chief PNP. Wow. Very firm, articulate, at focus sa trabaho niya. At lalong-lalo na, very professional. Palakpakan po ulit. So tingnan natin, yung pakikipagtalo sa kanya ng mga lawyers, pati na ni Digong Duterte, at pati na nitong si Hanilet Abansenya, at pati yung pagmumura sa kanya, na hindi ko alam kung talagang si Hanilet yon or si Kitty Duterte. Our obligations under the okay, sir? Sir, ganito. Ito na sinasabi ko, sir, na we can do this the hard way. We can do this the easy way. The easy way, sir, is for you to choose 3 people. The company here. May bus dyan.
and he's going to the plane. Okay, sir. The hard way. What plane is this, sir? Chartered flight. Chartered flight from? So we need to Hard way. know. We need to know where you're bringing our president. Ma'am, the hard way. Sir, we need to know. Please give us information where you are bringing Wala sa pay grade ko yun, ma'am. Tagalogin na natin. Sabihin nyo kung saan siya dalahin. The hard way. Tang ina ka. The hard way. The hard way is for. What is, let's speculate, but right now, what is clear? What is clear is you need to do the booking process, sir. She's asking that he is brought to the hospital. You can do that there. Is that too much? Yes, sir, that's too much. Oh, is that too much? 18 years old siya. 18 years old siya. 18 years old siya. Ilan sa Filipino ang nahuli kayong araw na to? Ilan ang Anong kaso? Kaya nga, anong kaso? Gawa namin yung kaso. Kung kayo lang, sir, ilang Pilipino ang binukaya, ilang presidente na namumuk. So that means that you are banking on the inequality of the law because of some. Wow. So ayan, kitang-kita natin gaano ka-professional itong si General Nick Torre. Palakpakan po ulit natin. Deserve niya po ang ating pagpapalakpak at ang ating paghanga. Wow. Okay. So, ngayon nga, sa tingin ko nandoon na si former President Digong Duterte sa The Hague. So, magkakaroon tayo ng mga update tungkol dyan na siguro ngayong gabi ay magkakaroon na tayo ng mga konting balita na manggagaling diyan sa The Hague. So ngayon, ito pang isang tao na gusto kong i-discuss sa inyo na wala na ngang naitutulong sa bansa, nagkaroon na nga ng perwisyo doon sa kanyang mga ginawang pagkilos at pagtulong dito sa Pogo at may mga parating na ngang kaso na i-file tungkol sa kanyang ginawang pag-asiste at pagtulong or kung ano man ang role niya sa mga Pogo na yan. Ngayon ay nagtatago ito. Hindi natin malaman kung nasaan. Pero parang medyo nadulas pa siya ng salita tungkol dun sa parang nung time na nandoon sa Hong Kong si Digong ay parang nandoon din siya sa malapit-lapit na area na yan. Kasi may nagsasalita siya na parang sinasabi niya, nandito, pumunta dito, or pupunta dito sila Digong Duterte, something to that effect, na parang sinasabi niya, parang nandoon din siya. Anyway, hindi yung gusto kong pag-usapan. Etong si Harry Roque, si Harry Roque, eto na naman siya. Itong taong ito ay walang kadala-dala. Itong taong ito ay walang kasawa-sawa. Nananawagan na naman siya, doon daw magpuntahan na naman ng mga tao, mag-rally sa EDSA. Oh my God. Walang kasawa-sawa. Nakailan na silang maisog rally na sablay. Kung saan-saan lugar sila pumunta. Palipat-lipat sila ng mga probinsya para lang ma-determine kung meron pa talaga silang suporta. Pero lahat ng yan, lahat ng pinuntahan na nilang lugar, pati nga Davao City mismo, pati dyan sa Davao, wala nang nangyayari, walang nakikinig sa kanila. Kahapon, meron daw kunong prayer or candle lighting doon sa Rizal Park sa Davao City. Iilan lang ang pumunta. Iilan lang. Ngayon, eto na naman, itong si Harry Roque, tumatawag na naman ng people power. Tumatawag ng mga tao. Ito na raw yung panahon. Tumigil na daw tayo sa pag-iyak. Huwag na natin iyakan ito nangyari kay Digong Duterte. Pumunta na tayo sa EDSA, sabi niya. Alam niyo itong si Harry Roque, wala na nang nai-contribute sa bansa. Gusto pang manggulo.
Para bang makakatulong sa ekonomiya yung pagtawag niya sa mga tao na pumunta sa EDSA at mag-rally. Na ang totoo lang, sa totoo lang, ang number one makikinabang diyan sa gulo na yan, kung sakaling magkakatotoo, magkaroon ng people power revolution or magkaroon ng matinding turnout ng mga tao at mapabagsak yung PBBM government, na yan naman talaga nasa isip nila palagi. Magtipo ng tao gaya ng mga nakaraang people power revolution, maglabasan lahat sa EDSA, mapresyo ng gobyerno at bumaba ang presidente. Yan ang kanilang ini-imagine na mangyayari. Kaya sila hindi tumitigil na pagsubok na tumawag ng mga tao dyan sa EDSA. Yan yung mga ini-imagine nila. Yan po ang ini-imagine nila. Yung maging successful sila sa galitin yung tao, galitin yung army, galitin yung police, at suportahan sila pagkatapos pababain ang presidente. Nakakatawa sila. Dahil hindi mangyayari yan. Hindi mangyayari yan. Nangyari yung mga people power revolution ng araw dahil sa sobrang galit na ng mga tao doon sa nakaupong presidente. Sobrang galit. Ngayon wala namang ganun. Wala namang ganun. Ano ba yung kagagalit nyo diyan sa presidente na dapat na siyang bumaba? At pag pinababa nyo ba ang presidente, magiging maayos ba ang ekonomiya? Kaya nga ako, hindi ako nagsusupport sa mga ganyang klaseng movement. Dahil lalong nalulugmok ang ekonomiya. Kung merong mga anomalya, kung meron tayong nakikitang mga hindi maganda sa gobyerno, dapat itong mga ganitong klaseng lawyer, mag-effort kayo. Lalo na itong may mga pera, mag-effort kayo, magdemanda kayo sa korte, idemanda nyo kung sino man yung nakikita nyo mga korap. Hindi yung dadaanin nyo sa people power, dadaanin nyo sa rally-rally, walang mangyayari dyan. Lalong-lalo na, wala na nga kayong following, wala na kayong mga supporters. Bakit nawala? Dahil na rin sa kagagawan ng mga Dutertes. Namulat ang mga tao na totoo, hindi yan chismis, na marami talagang namatay dyan sa EJK na yan. Maraming namatay dyan sa war on drugs na yan. Buong Pilipinas yan. Kaya nawala ng suporta itong si Digong Duterte. Itong si Sara Duterte, iniyayabang niya rin na meron siyang 32 million votes na madalas din gawing argumento nila Harry Roque at ni Sal Panelo. Nawawala na daw tayo ng galang diyan sa 32 million katao na bumoto kay Sara Duterte. Wala na rin yan. Ubus na rin yan. Nagising na rin yung mga taong yan na bumoto kay Sara Duterte. Dahil sa ipinakita niyang kabastusan, ipinakita niya dyan sa Kongreso nakawalang galang diyan sa investigasyon na ginagawa, diyan sa kanyang budget, sa bilang Vice President at budget niya diyan sa DepEd. Binaboy niya ang sistema. Ayaw niyang makinig, ayaw niyang sumunod sa rules. Napilitan na nga lang umattend diyan nung ang mga tao niya ay unti-unting napilitang umattend doon sa hearing. Binantayan niya kasi. Kasi kung wala siya doon, malamang lahat siya nag-iyakan at nagsabi na ng totoo. Although marami rin nahuli sa bibig nila, marami mga umamin din tungkol sa anomalya na yan. Marami rin napaamin dyan. Anyway, yun nga sinasabi natin. Si Sara Duterte at si Digong Duterte, nawala na yung kanilang support. Yung mass base, wala na yan. Kaya itong si Harry Roque
Pero ngayon po, mga kapwa vloggers, manawagan na po tayo. Huwag na po tayo umiyak dito sa mga pangyayaring ito na naaresto ang Presidente Rodrigo Roa Duterte. Manawagan na po tayo sa EDSA. Balik EDSA na po tayo. Pwede ba ho? Mga kaibigan, lahat ng mga hindi lang nagmamahal kay Presidente Duterte, lahat na nagbibigay importansya sa soberenya at jurisdiksyon at pagiging malaya ng Pilipinas, kinakailangan po manindigan na tayo. Magtungo na po tayo ngayon sa EDSA. Okay, mga vloggers, magkaisa na po tayo ng boses ngayon. Patunguhin na po natin ang ating mga followers sa EDSA dahil yan na po talaga ang solusyon ngayon. Harry Roque, nangangarap na naman ng gising. Hindi na mangyayari yung sinasabi niyong rally sa EDSA, People Power, na ini-imagine niya dahil hindi rin siya makauwi sa Pilipinas. Dahil at any moment, pag yung mga kaso niya lumusot na diyan sa korte, yung preliminary investigation ay matapos na, malamang-lamang kulong talaga siya. Dahil isa sa mga kaso diyan yung human trafficking na walang piyansa. Walang piyansa. Isa yan sa mga kaso na haharapin ni Harry Roque. Isa yan. Kaya ganito na lang, every time na magkakaroon ng opportunity sa tingin niya, every time merong mga event na baka sakaling magalit ang taong bayan, sinasamantala niya. Ito, unang-una na naman siya. Unang-una siyang nanawagan ng rally sa EDSA. Pero, nananawagan ka ng rally sa EDSA, wala ka naman dito. Ano ba naman yan, Roque? Wala ka dito. Tapos mananawagan ka ng rally ng People Power sa EDSA. Kung sa bagay, kahit nandito ka man, kahit nandito ka naman, wala rin nangyayari. Naalala nyo nung paglaya niya doon, nakulong siya isang araw sa Kongreso. Paglabas niya, tumakbo ng EDSA. Doon sa may People Power Monument. Nagdadadakdak siya ron. Akala niya may magpupuntahan ng mga tao. Akala niya marami siyang tagahanga. Akala niya marami siyang followers. Dahil poging-pogi siya. Iilan lang pumunta ron. Siguro mga 10. 4 pa ron yata o 5 pa. Mga vloggers. So Harry Roque, tigilan mo na yan. At harapin mo na lang yung kaso mo. Umuwi ka ng Pilipinas. Ay, nako, mga kababayan, antayin natin yung bagong development dyan sa The Hague at mag-update po ako. In the meantime, hanggang dito na lang po muna tayo at para doon po sa mga bago lang dito sa channel ko, kindly subscribe and hit the notification bell, pati na rin po yung like button at paki-share na rin po sa ating mga kakilala, mga kaibigan, kamag-anak at nang lumaki ang ating community, maraming makaalam ang ating mga pinag-uusapang topic dito sa aking munting channel. Once again, thank you so much po at magkita-kita po tayo.